Ang tahanan ay ligtas at angkop na lugar kung saan ang bawat isa ay lumalago sa kanyang pagkatao, sa ugnayan at sa kanyang buhay espiritual. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayoy 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay home. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, kapag may mga okasyon katulad ng Pasko at Bagong Taon, ang pamilya ay nagtitipon-tipon sa tahanan. Actually, napakaganda ng naidulot ng pandemya kung ating titingnan sa kabilang banda, no, ng mga nangyaring ito. Of course, hindi natin may kakaila yung negative impact ng pandemic sa buhay natin. Pero looking at the other side, meron pa rin magandang naidulot ang pandemya sa atin. Una ay ang pagpapahalaga natin sa ating pamilya at ang pagtitipon sa loob ng tahanan. Sa mahabang panahon ng lockdowns ay tayo ay walang choice kundi stay at home. Mga kapatid, doon kapag tayo ay palaging magkakasama sa bahay, lahat na lang ginagawa natin para libangin ang sarili, kwentuhan, panunood ng TV, pagbabasa, pakikinig ng radyo, o kaya naman, of course, cellphone, at maraming mga activities para ma-entertain ang bawat isa. Pero the beautiful thing is, magkakasama ang pamilya sa loob ng tahanan. Ngayong araw na ito, binibigyang diin yung salitang tahanan. Alam niyo sa ating gospel, no, ay nabanggit itong si propetesang si Ana. At alam nyo, sabi nga dito sa gospel, 7 years lang sila nagsama ng kanyang asawa at siya nabalo hanggang sa siya maging mahigit 80 anyos na. At mula nung siya mabalo, ibinigay niya na yung kanyang sariling buhay sa paglilingkod sa templo at sa pagdadasal. No? Tila ba yung templo ang naging tahanan ni Ana? At doon siya masaya. Bakit ginawa o naging tahanan ni Ana ang templo? Ay dahil doon siya lumalago at doon lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos. And I think itinuturo sa atin ng propetesang ito na ito yung katangian ng tahanan. Ito yung lugar na kung saan tayo ay lumalago, tayo ay lumalalim sa relasyon, tayo ay nagiging matatag. This is the first school of life na dapat nating matutunan sa loob ng tahanan. At
school of prayer, no? Yung ating tahanan na kung saan tayo ay natututong magdasal at tayo ay natututong lumapit sa Diyos at maging malalim yung ating relasyon sa Kanya. So yung tahanan ay school of life and a school of prayer. Mga kapatid, kumusta yung ating sariling mga tahanan? Kaya nga dito rin sa bandang huli ng ating gospel, pagkatapos na magampanan ni Jose at Maria yung tungkulin nila sa templo, nung ipresenta nila ang ating Panginoong Jesus, ang batang sa Jesus sa templo, sila umuwi sa Nazareth, na kung saan doon sila nanahan, doon sa kanilang tahanan sa Nazareth, kaya naman si Jesus ay tinawag na Nazarene. No? At sabi rin sa gospel, doon sa kanyang tahanan sa Nazareth, ang ating Panginoon ay lumaki, no? At umunlad ang kanyang karunungan, naging malusog ang pangangatawan, at siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. I think this is the best characteristic of a home. Hindi lang house, but a home. Yung bahay ay magiging tahanan kung tayo ay lumalaking kalugod-lugod sa Diyos at sa tao. Ito'y magandang katangian, mga kapatid, na sana ay matagpuan pa rin natin sa bawat tahanan. Ang bawat isa ba ay lumalaking nagiging kalugod-lugod sa Diyos at nagiging kalugod-lugod sa kapwa? O baka hindi. Baka ang miyembro ng pamilya sa loob ng tahanan, baka yung tahanan is not a safe place, a good ground for us to grow. At sabi pa rito sa gospel, ang Panginoon ay lumaki at lumago sa karunungan, to grow in wisdom. Tayo ba'y lumalaki sa ating tahanan? Umuunlad ba tayo sa karunungan? Nagiging malusog ba hindi lamang yung ating pangatawan, kundi yung ating mental health, yung ating emotional health, no? Nagiging malusog ba tayo? Healthy. Mga kapatid, this is the best quality and characteristic of a home. It's a place of growth. It's a place of development, of improvement. It's a place of becoming a better person. Pero kapag ang tahanan, sa loob ng tahanan ay hindi tayo lumalago sa karunungan, kapag hindi tayo nagiging malusog sa ating relasyon, sa ating ugnayan, sa ating mental, emotional, and physical health, kapag hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos, at sa kapwa, kapag ang pamilya, ang tahanan ay nagiging hadlang sa pag-unlad bilang tao, then there is something wrong sa tahanan na yan. Kaya nga, ngayong araw na ito, mga kapatid, tayo ay binibigyan ng isang maganda at malalim na pagninilay tungkol sa kahalagahan na yung bawat bahay natin, bawat pamilya ay matransform into a home. Just like the home of Jesus, Mary, and Joseph in Nazareth. Just like the temple na kung saan ay doon na halos tumira itong si propetesang si Ana. Yung templo ay naging tahanan niya, at sana tayo, yung tahanan natin ay maging templo rin na kung saan nananahan hindi lamang ang bawat miyembro ng pamilya, kundi nananahan ang Diyos. Nananahan ang Espiritu Santo, nananahan ang ating Panginoong Jesus at ang Diyos Ama, ang banal na Santatlo. Ibig sabihin, ito ang pamilyang nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Ipanalangin natin na ang ating tahanan ay maging templo in a sense na tayo'y lumalago sa karunungan, na tayo umuunlad, no? Physically, mentally, and emotionally, at tayo ay lumalaki, lumalago na nagiging kalugod-lugod ang pamumuhay sa Diyos at sa kapwa-tao. Mga kapatid, let us pray for our homes. Let us pray for one another. Let us pray for our family. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, basbasan mo, angkinin mo
at ingatan mo ang aming tahanan. Naway ikaw at ang pag-ibig mo ang maging sentro ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.